nililinis ko, ikaw. Pinipindot ko yung switch ng ilaw, ikaw. Nagdo-doorbell ako, ikaw. Nilalak ko lang naman yung doorknob, ikaw. Pumipindot ako sa elevator, ikaw. Tinatype ko lang naman yung pin ko sa ATM machine, ikaw. Umo-order ako sa McDo, ikaw. Pinaglalaroan ko po yung ilong na Elaine, ikaw. Pinapagalitan ko si Adrian, ikaw. Binibilang ko lang naman yung mga mali mo sa buhay, ate, ikaw. Ay, sakit nun ha. Kinukuskus ko yung balakubak ni Ina. Kinakalabit ko po yung crush ko, ikaw. Sinisira ko yung LCD ng TV, ikaw. Pinanggigigilan ko lang po yung pisngi ng jowa ko, ikaw. 2,000 years later. Pinipisa ko yung pagkalilig sa kilikili, ikaw. Pinipili ko kung susunod ko ngayon, ikaw. Tinatype ko yung number ng cellphone na yan ako sa door, ikaw. Ay, inutuan ko po yung anak ni Ina Ay, Di naman halatang pinaghandaan nyo no? wala na, pinuha na tayo. Sa sobrang takot na mawalan ng kaibigan ng kapatid ko, tiniis niya lahat ng pambubuli sa kanya. Dumating sa point na 2 taon, lagi nagsusuot ng face mask yung kapatid ko simula nung nag-high school siya. Halos hindi na nga namin makita yung pagmumukha niya sa bahay kahit kasama namin dahil lagi siyang nakatakip ng face mask sa mukha niya. Ang lagi niya lang reason out sa amin kaya siya nagpe-face mask dahil daw sa ilong niya, nahihiya daw siya kasi daw pango. So naiintindihan ko yun kung yung mga kababata niya or yung mga kaklase niya is hinaharot siya or inaasar siya na flat ang nose niya. Natural lang naman yun, so naiintindihan ko. Dito kami mga kapatid niya para sabihin sa kanya na maganda siya, para sabihin sa kanya na hindi ka pangit, na hindi nga lang katangusan ng ilong mo, pero syempre maganda ka. Nasa pamamagitan man lang yun kahit papano tumaas naman yung self-confidence ng kapatid ko. Pero hindi namin alam na kaya pala palagi siya nagtatakip ng face mask kasi wala na siyang halos na mukhang maiharap sa eskwelahan nila or dun sa mga kaklase nila dahil nga lagi siyang binubuli. Ayan pa, yan yung mga naka-face mask din siya pagka papasok siya or pagpupunta lang din siya sa school. Kita nyo ba yan kung bakit maigsi yung buhok niya? Yan yung umuwi siya ng bahay na may gupit na yung buhok niya at dinikitan siya ng bubble gum sa ulo ng kaklase niya. Neto nga lang namin nalaman yun eh. Kaya pala siya talaga nagpagupit, hindi dahil na dikitan ng kung anong bagay yung sa buhok niya or nagluhan, kundi bubble gum. Diba? Bubble gum yung nangyari sa kanya kaya nagupit po siya ng buhok. Pinagupitan na rin namin kasi ang pangit ng pagkakagupit niya sa sarili niya. Kaya alam nyo, wag na wag kayong matatakot mag-speak up, especially pagka nabubuli kayo, lalo na kung may makakayanan naman kayo. Kasi kahit naman ako dumaan din sa pambubuli at marami tayong napagdaanan sa ganyang bagay na binubuli tayo. Pero nasa sa atin kasi yon kung paano natin iaayos yung mga taong nasa paligid natin eh. You have to speak up. Kailangan nyo magsalita dahil boses mo ang kapangyarihan mo. Lalong-lalo na pagka naaapi ka na at pagka pambubuli na ang usapan. Kung chismisan lang yan eh, less talk, less mistake, okay na yon. Yung issue mamamatay naman na yan eh. Pero yung pambubuli, trauma ang ibibigay sa inyo yan. Dadaling yun hanggang pagtandaan nyo as long as hindi nyo siya ino-open up lalo na sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya alam nyo ba yung kapatid ko, every time na nakakanood siya ng mga drama about sa mga bully, nakikita namin siya, natatakot talaga siya, natotrauma siya, umiiyak siya. Yung naging epekto sa kanya. Kaya sa mga kabataan dyan, elementary, high school man yan, kahit sa college may mga ganyan din, mag-speak up kayo, lalong-lalo na sa mga taong malapit sa inyo sa buhay. Kasi mapag-uusapan yan eh, kung paano ba natin isi-settle, kung paano ba natin mas maisa sa ayos yung mga bagay-bagay. Kasi di ba kung hindi na kayo comfortable sa eskwelahan nyo, maraming paraan para malayo kayo doon. Kasi for sure, yung mga nambubuli na yan, hindi naman sila ang mag-a-adjust eh, kasi yun ang ugali nila. So tayo na yung mag-a-adjust, kayo na yung mag-a-adjust, huwag kayong matakot na mawalan ng kaibigan. So yun lang ha, boses nyo ang kapangyarihan nyo. Birthday ngayon ni Elaine tapos malungkot siya kasi wala yung manliligaw niya. Ano? Dito ko malulungkot. Ano? Dito ko malulungkot. Uwe! Dito sa malungkot. Ano? Halata naman sa itsura, tingnan mo. Hindi ka malungkot pero nagluluha. Nagluluha ka? Naipilik mo tao kasi sa Bakit malulungkot ka? Nandito naman yung boy best friend mo, di ba? Sa'yo. Ano? Andito naman ako para sa kanya. Teka, nandito naman ako para sa kanya. Bakit nililigawan mo ba sa Elaine? Kaya nga. Hindi po, ano na po. Andito po para sa kanya kasi matagal na po niya gusto akong pumunta sa birthday niya. In-invite ka naman niya. Opo. Masaya pa din. Parang hindi siya Parang may masaya. kulang. Parang may kulang. May kulang ba? Yung tata, may kulang ba? Meron, diba? Kulong tayo magkakapatid. Oo nga naman, wala dito si Ate Ina niya tsaka si Ate Erica. Erica. Okay. Ano pa? Pati yung baby ni Ate Ina. Kala ko ibang baby. Hindi naman baby. Wag ka na
malungkot dyan. Busy daw kasi. Ha? Busy daw. Nililigawan ka pa lang naman ha. Kaya ba? Di ba? Yes. Oh, tama ba? Tama po. Oh, ligaw lang pala eh. Oh. Bakit? Di naman ako nalulungkot dahil sa kanya. Oh, bakit ka nalulungkot? Kanina? Eh kasi tawag doon? Sila mama at papa, oh. Uy, daming reason. Ay, ito. alam ko na kung bakit. Bakit? Kasi sabi niya kanina sa akin, hindi niya ako nire-reply. Ah! Oo nga naman, birthday tapos hindi Hoy, reply. hindi ko chinachat yun. Sige, nayaan nyo na. Wag na tayo mangialam sa kanya. Tara na muna sa laban. Let's go. Bilisan natin. Nandiyan na silang lahat. Si Saidi nandiyan na. Halika na, i-surprise na natin. Wala na, dito na sila. Malayo ba yung biyahe nyo? Sandali lang. Sandali lang naman. O, diba? Uy, pasensya na. Kanina pa kayo dito. Si Eileen kasi nalulungkot na. Okay lang So, po. nasan si Saidi? Dito. Asan? Wow! Si Eileen, lungkot na lungkot doon. Di mo daw siya nire-replyan. O, ano masasabi mo? Wala ka pa rin masasabi. Ano? Nire-reply po ako sa kanya. Nagre-reply siya. Ay, nagsisinungaling si Eileen. Ganon. Pero anyway, buti na lang nandito ka, ha? So, ang ganda ng kasama! Nandito yung best friend ni Kimi. Ay, best friend. Best friend. Ang ganda naman. Oo, ang ganda. Best friend mo si Kimi? Oo naman. Ay, wow. Kaya, ba't ka sumama dito? Kasi gusto ko siya makita. Wow! Parang may diin yung gusto makita. Pero anyway, tara na, bilis. Uy, bilisan nyo, bilis. Tara, surprise na natin. Let's go, nandiyan na si Elaine. Bilis. Pasukin na natin sa loob. Tara, bilis. Bilisan nyo. Shhh! Huwag kayo maingay. Eileen! Halika na, nandito na yung mga surprise visitor mo. Halika na. Eh, sino ina-expect? Uy! Happy birthday! Grabe naman. Oh, ayan may cake na binibigay. Uy, sa Ate Sandra. Uy! Thank you po. Uy! Oh, si Ate Blight. Uy, may istorya si Ate Blight mo. Alam mo ba? Ano yung istorya mo sa cake Alam mo, kanina? meron akong biniling cake kanina kaso natapon. So, umiyak-iyak pa ako kanina. Nagtantrums ka? Yes, pero okay na yan kasi hinabot ko sa food Oh. pan. Oh, yes! Oh, happy ka naman sa mga visitor mo ngayon. Ayan na, sila Daddy Weg din. Parang Oh. malungkot pa rin siya. Pakiramdam ko. Parang may ina-expect. Baka kasi may ine-expect siyang bisita na akala niya surprise din. Kaya Oo. O sige na, upo na kayo, bilis. Oo, tara na, pasok na kayo. Sir Manix, pasok! Ay nagulat nang buksan ang pinto. Sayaw ng mga tao'y biglang nahinto. Buhok mo'y Gucci, talampat ay Gucci. Subot mo'y kawan, to'y tinanggaling dahil elo. Bongga kaday, sige lang. A few moments later. Hi, Elaine. Kanina pa kita kinuutusan na. Nakikinig ka ba sa akin? Ha? Elaine! Ano ba yun? Ay! Ay! Ano ba yan? Ano yan? Ano yan? Ba't yun yung mata mo? Ay! Ano yan? Noong nakaraan, sabi mo, kilikili passion. Puro-puro ko yung kilikili mo. Haba pa. Ngayon, ay passion. Ano naman yun, Elaine? Mga pasikat mo. Eh kasi nga ate, ako ang bagong Lady Gaga. Ay. In English, I am the new Lady Gaga. Hindi, Elaine. Lugo mo kami lokohin. Huwag mo kami lokohin. Hindi kasi Lady Gaga. Hindi kasi Lady Gaga. Slayable kaya? Ay, slayable. Paano? Palibasa kasi mga di kayo marunong sa passion. Ay! Nangyari dun. Passion daw.